Amazing Ayan. na afternoon. Yes, Tutor Ichad. Amazing na afternoon sa inyong lahat, learners, students, no, ating mga teachers and viewers na nanonood sa atin all over the Philippines ngayong hapon sa ating Itulay online tutorial session para sa Science 10. Magandang hapon sa iyo, Tutor Rainier. Yes, magandang hapon din, Tutor Ichad, at magandang hapon din sa ating mga enthusiast teachers and learners para sa ating Science 10 Itulay online tutorial. So, kumusta ka naman, Tutor Ichad? Tutor Rainier, noong mga nakalipas na araw, napaka-busy natin, ang daming Ay, ginagawa, grabe. pero at least nandito pa rin tayo, no, na para sa ating mga learners at saka mga viewers para sa ating weekly session. And syempre, bukod doon, no, nadagdagan rin tayo, Tutor Rainier, ng ating platform, napapanood na rin tayo sa TV. So talagang napaka-exciting na ng reach ng ating online tutorial session, Tutor Rainier. Ikaw naman, Tutor Yes. Rainier, kumusta ka naman po? Okay naman, madami rin tayong mga gawain sa EdTech unit at tuloy-tuloy din naman ang pag-agapay natin sa mga bata. Ito nga, ginagawa natin ang Science 10 quarter to week 2 natin. At alam ko, nagtapos na rin tayo sa recording para naman sa platform natin sa TV. Kumusta ang recording mo, Tutor Ichan? Napakahusay naman, Tutor Ranger. At napagtagumpayan natin na mai-record na hanggang sa mga susunod na linggo. No? So abangan na lang nila sa IBC 13 at sa Signal ang ating mga session sa TV. Ayan. So congratulations sa atin, Tutor Ranger, no? Dahil napagtagumpayan nga natin ang ating mga gawain para sa mga nakalipas na linggo. Ngayon naman, Tutor Ranger, Yes, magtungo na tayo sa yes. ating Direct, paki-share lang po session. yung screen. Apo. Si Direk. Hintay lang natin kay Direk share screen. Ayan. Thank you, Direk. Ayan. So habang tayo po ay nag-load pa yung screen natin, no? So again, ako po si Tutor Rainier from Manuel Luis Quezon High School. At kami po ni Tutor Ichad ay handang tumalima sa inyo sa inyong mga needs, no, pagdating sa Science and ating quarter 2, week 2. Yes, Tutor Ichad. Yes, ako naman ang inyong tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School, SDO Caloocan City. Mapapanood tayo ng live ngayon, Tutor Rainier, no? Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon sa lahat ng social media platform ng ating Department of Education. Sa Facebook, kung kayo ay nanonood, live tayo sa ating DepEd EdTech Unit, Facebook page at DepEd tayo. Tutor Rainier, saan pa po ba tayo mapapanood? Sa Facebook platform, kung kanina sa EdTech Unit at sa DepEd tayo, meron din tayo Tutor Ichad sa YouTube, no? Sa DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV Official. So lahat ng mga social media accounts natin ay talagang tayo po ay makikita tayo live na live, o kaya kung hindi naman, meron naman tayong tinatawag na hashtag Team Replay. Yes, Tutor Rainier. Ayan. So, ayun na nga, Tutor Rainier, no? Bibigyan natin ang ating mga viewers, learners, kung teachers po kayo, no, mag-comment po kayo, 1 minuto, meron po tayong timer, ayan, nag-uumpisa na yan, para ma-share po ang inyong sharer badge, share nyo po ang ating sessions kung kayo po ay nanonood sa Facebook, no, para makita ng inyong mga classmates, co-teachers, ayan, mga grade 10 learners din na maaaring nanonood ngayon or nasa Facebook ngayon, at mapanood nila tayo. So, kapag kayo po ay nag-share ng ating session, no, sa Facebook, type nyo naman ang inyong pangalan, ang inyong school, at ang inyong school's division office kung saan namin kayo po pwedeng matagpuan. So, Tutor Rainier, batiin ko lang muna ang ating mga mababait at magagaling ng mga kaibigan, si Tutor RJ mula sa SDO Angeles City at si Tutor Jeric mula sa SDO Cabanatuan City. Ayan, kasama natin sila over the weekend, Tutor Rainier. Ayan, meron pa ba tayong mga babatiin, Tutor Rainier, para sa ating online? Dito, Tutor Ichad, meron tayo dito from Alexis Mendoza Santos. Good afternoon po. I'm Alexis Santos, watching from Macabebe High School from grade 10 Sara. Yes. Ayun, may timer na. Timer. Batiin ko lang rin si Rainiel Manabat de Vera, Tutor Rainier, nanonood rin siya mula sa Macabebe High School, at si Laika Gumiran mula sa Quirino National High School ng grade 10 Hera. Ayan. So hello sa inyo and thanks for sharing our session this afternoon, Tutor Rainier. Okay, so Tutor Ichad, let's move. Dito tayo sa ating mga few announcements lang po. So, pwede ko pong tawag dito, i-invite ang lahat po kung meron kayong time
from this November 22 to 28, 2021, Tutor Richard, meron tayong tinatawag na National Science and Technology Week from DOST or Department of Science and Technology. So meron silang tema ngayon na Agham at Teknolohiya tugon sa hamon ng panahon. So kung gusto niyo pong bisitahin ang kanilang mga particular na experiments at meron doon mga makikita tayong mga interesting topics on science and technology, you can visit the website www.nstw.dost.gov.ph. At pwede rin po kayong gumamit ng mga hashtags nila, hashtag 2021NSTW, hashtag DOST Tugon sa Hamon, and hashtag Science for the People. Ayan. So, dahil tayo ay mga science, no? Dahil tayo ay nasa science ituloy session. So, join tayo sa mga programa na yan ng ating Department of Join Science force tayo dyan, Tutor Richard. Yes, Tutor Rainier. At bukod dyan, no, ang ating Climate Change Commission of the Philippines ay iniimbitahan tayo sa celebration ng Climate Change and Climate Change Consciousness Week, no? Para ngayong simula nung November 19 hanggang 25, 2021, merong tema ang ating Climate Change Consciousness Week na klima ng kinabukasan ating pangalagaan. So bisitahin natin ang Facebook, Instagram, Twitter at YouTube channel ng ating CCPH para sa programang yan na ating related rin sa ating pag-aaral sa science. Ayan. So Tutor Rainier. So ngayon, Tutor Richard, dito sa Caloocan area, talagang umuulan na at sana maging maayos ang ating internet connectivity. So hashtag laban lang. So Science 10, Quarter 2, Week 2. Ang ating topic na pag-uusapan with Tutor Richard ay different forms of electromagnetic waves, Part 2. So second part na tayo, Tutor Richard. Ayan, thank you po, Tutor Rainier. So alam natin na marami silang napag-aralan. Pero bago ang lahat, no, magpasalamat po muna tayo sa ating mga module writers, validators mula sa Central Office. Ginagamit po nating module, ganun pa rin po katulad last week, ang Quarter 2, Module 1, Different Forms of Electromagnetic Waves. Salamat po sa pagpapahiram ng inyong Alternative Delivery Mode modules or ADM self-learning modules. Yes, thank you, Tutor Richard. At dito naman sa ating next slide, no? So this would be our most essential learning competencies. So isa lang naman siya for Quarter 2, Week 2. Meron tong code na S10 FE-2A-B-47. So identify the relationship among wavelength, frequency, and energy of an electromagnetic wave. So maliwanag dito, Tutor Richard, ang pag-uusapan natin ay naka-concentrate tayo sa competency na we are going to identify yung relationship ng wavelength, frequency, and energy sa isang electromagnetic wave. Yes, Tutor Rainier. At bago nating i-kick off ang ating mga pag-aaralan ngayong hapon, so reminders muna tayo. Number 1, no, what I need to know. Number 1, take the pretest prepared at the start of your module na hawak ninyo. Number 2, take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. Number 3, use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. Number 4, try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Number 5, be honest. When doing the activities, record only what you have really observed. Number 6, don't hesitate to ask if you need to clarify something. Approach or contact your teacher. Number 7, take the post-test prepared at the end of the module. And last but not the least of our reminders for this week, no, you can check your answers in the activities, self-assessments, and post-test. Ayan. So same rin yung mga reminders na yun, Tutor Rainier, na makikita sa ating mga self-learning modules na nasa ating mga learners. Yes, tama, Tutor Richard. At maganda rin naman i-remind natin yung mga Science 10 learners natin para lagi silang organized at alam nila kung ano yung goals para pagkatapos ng ating SLM or ating online session ay meron talaga silang tina-target na mga objectives. So ito yung mga recognitions at stake natin at hindi pa rin talaga tayo hihinto sa pagbibigay ng mga prizes at para sa ating mga Science 10 learners, meron tayong number 1, Tuty of the Week. So si Tuty of the Week ay pinipili ni Tutor Richard at Tutor Rainier dahil ito ay nagpakita ng exemplary performance dito sa ating session for this week. Meron din tayong second recognition for Faster Finger First.
Ito naman ay bagong-bago, Tutor Ichad, no? Itong second quarter lang. Kung sino may pinakamabilis na magsagot ng isang mga question o mga series of questions sa ating week na to. And kukunin namin ni Tutor Ichad yung total scores para malaman namin kung sino yung may pinakamataas sa score at siya yung tatanghalin nating faster finger first Tutor of the Week. And meron din tayong third, which is the Mahusay Teacher of the Week. And meron din kami namang syempre yung criteria ni Tutor Ichad para ma-declare at mabigyan namin ng konting recognition din si Mahusay Teacher of the Week. At meron din tayong pang number 4, yung ating Mahusay School of the Week. Ayan. So speaking of recognition, ikaw muna yan, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, no? So i-kick off na natin ang ating unang Mahusay Tutor of the Week para sa second quarter. Walang iba kung hindi si Rainiel M. De Vera ng Grade 10 Zara mula sa Macabebe High School, Division ng Pampanga, Region 3, Central Luzon, at binabati rin natin syempre Tutor Rainier ang kanyang napakahusay na Science 10 teacher, si Teacher Angelica Perez Kunan. Congratulations Rainiel, makaka-receive ka rin ng ating Mahusay Tutor of the Week Certificate of Recognition. Nakalagay dyan, this certificate is hereby presented to Rainiel M. De Vera in recognition of outstanding participation and great attitude during the Itolay's online tutorial session in Science 10, presented this 22nd day of November 2021. Ayan, signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Congratulations, Rainiel, at isa kang pride ng Macabebe High School dahil sa iyong patuloy na pagsuporta ng ating mga sessions. Tutor Rainier, congratulations, Rainiel. Ito naman, Tutor Ichad, ang ating second awardee. Ito naman yung pinakabagong award natin, na Faster Finger First. Siya po ay nakakuha ng pinakamataas na score last week, none other than Philip Ray II L. Mancera from Grade 10 Aphrodite from Quirino National High School, Division of Isabela, Region 2, Cagayan Valley. At syempre, proud na proud sa kanya ang kanyang mga teachers na si Teacher Donna Princess Sibayan at si Teacher Ma'am Lara Meliza Manson. So, congratulations, Philip Ray. You will be receiving the same certificate with same citation naman, pero dito naman sa pag-recognize natin for being citastic or having citastic achievement in the Faster Finger First during the Itulay online tutorial session in Science 10. Again, presented this day, November 2021, signed Tutor Rainier and Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, at hindi dyan nagtatapos. Meron pa tayong pangatlong awardee ngayong araw, ang ating Mahusay Teacher of the Week. So I hope nanonood sa atin, no, ang ating Mahusay Teacher of the Week para naman makita niya at ma-share niya rin sa ibang mga teachers ang ating pa-award ngayong hapon sa kanya. Yes. Ang ating Mahusay Teacher of the Week, Tutor Rainier, ay si Teacher Rowena de Guzman ng Canaan East National High School mula sa Division of Nueva Ecija, Region 3, Central Luzon. Ayan. Congratulations po, Teacher Weng. Ikaw rin po ay makaka-receive ng Mahusay Teacher of the Week Certificate of Recognition na merong citation na this certificate is hereby presented to Rowena de Guzman in recognition of exemplary dedication and commitment during our Itulay online tutorial session in Science 10, presented this 22nd day of November 2021. Signed pa rin ni Tutor Rainier and Tutor Ichad. So Tutor Rainier, congratulations sa ating tatlong awardees ngayong araw. Nawa ay yung ibang mga nanonood sa atin na learners ay ma-encourage sila na mag-join din sa ating mga pakulo at mga activities sa Science tutorial session. Okay. So let's move on, Tutor Ichad, sa ating first part ng ating SLM. So para medyo mabilis-bilis na tayo. So this would be our directions for our pre-test or what I know in the SLM. It's a multiple item choice test. We are going to read each question carefully and choose the letter of the correct answer and use a separate sheet of paper kung kayo po ay sasagot sa inyong SLM. At kung kayo ay sasagot today, you're going to comment your answer by typing the letter of the correct answer. But of course, type muna natin yung number before po. Number and then yung ating letter of the correct answer. Okay? So, I guess Tutor Ichad ay kayang-kaya na nila to dahil ito naman yung lagi nating directions. So, let's have question number 1, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, no, simulan na natin. Again, kapag sumagot number muna and the letters only para at least makita natin agad ang inyong sagot. So,
Faster finger first din to, Tutor Rainier. So, re-record rin natin Yes. ito. Question number 1 para sa ating What I Know. What happens to the frequency of electromagnetic wave if its wavelength increases? Is it letter A, it decreases? B, it doubles? Letter C, it increases as well? Or letter D, it remains the same? Ayan. So, Tutor Rainier, tignan natin Yes. kung meron mga nakasagot. May nakita na ako. Napakabilis ulit. Si Philip Ray L. Mancera, Tutor Rainier, Wow. letter A daw. Sige Ayan, letter lang. A ba ang tamang sagot, Tutor Rainier? Wait pa Ano po natin ang yung tamang iba, Tutor, sagot? Tutor Ichad, yung iba. Sige, Tutor Rainier, may nakita na ako. Sagot nila Rainiel Manabat, pangalawa siya. Letter A din Okay. daw. Joanna Eunice Bibat, letter A. Alexis Mendoza Santos, letter A. Si Laika Gumiran, letter A, Tutor Rainier. Meron ding sagot na letter A din, si Kiana Templo Nuevo. Ganun din si Rihanna Magtoto, 1A din. Angelica Vivar. Charis May Puno, Liza Gumiran, Michelle Saltarin Roa, at marami pang iba. So, number 1, tingnan natin ang tamang sagot, Tutor Ichad. Sige po, Tutor Rainier. Yan, letter A, it decreases. Ayan, Tutor Rainier. So, base sa ating nakita, no, na pinakamabilis sumagot, Tutor Rainier, nakita natin na si Philip Ray Mancera ang may pinakamabilis na sagot. So, shout out muna kay Tutor Mil, nagsumasagot din, Tutor Rainier, no, sa ating What I Know questions. Question number 2, Tutor Rainier. Sensya na, Tutor Ichad, no, kung medyo delay ako siguro sa internet ko lang, no? Tingnan natin. Okay lang naman yan, Tutor Rainier. Ayan. Okay. So, question number 2 po. Among the given electromagnetic waves below, which carries the most energy? A, is it microwave? Letter B, radio wave. Letter C, ultraviolet ray. Or letter D, visible lights. Ayan, Tutor Rainier, hintay tayo ulit ng may pinakamabilis na pagsagot sa ating mga learners. Para ngayon pa lang pumapasok sa kanila. Ayan, tignan natin, Tutor Rainier. Ayan. Kasi na-discuss natin yan, Tutor Ichad, no, yung sa mga electromagnetic spectrum. Makikita natin doon kung anong EM wave ang may mataas na energy, may mababang energy, may mataas din na frequency, mababang frequency, same as with wavelength din. So doon makikita natin at aaralin natin today, this week, yung relationship ng tatlong quantities na yun. The wavelength, the energy, and the frequency. Wavelength, energy, and frequency. Okay. Frequency. Ayan, so, Tutor Rainier, nakita ko may sagot na, no? Si Philip Ray Almancera, letter B daw siya. Si Luis Errol Francisco, letter B. Tapos, Tutor Rainier, sino pang nakita mo? Meron din dito kay Miss Joanna Eunice Bibat, 2, letter C. So, iba naman yung sagot niya. So, Shannon Huntila, 2B. Tingnan natin yung tamang sagot. Again, ang tinatanong natin, Tutor Ichad, yung pinakamataas yung energy among the 4 options, no? Siyempre, ang sagot natin ay letter C, ultraviolet ray. Yes. At ang pinakamabilis, Tutor Rainier, ay si Joanna Eunice Bibat. Kasi siya yung, hindi siya yung unang sumagot, pero siya naman yung merong tamang sagot. Tutor Rainier. Ayan. Congratulations, Eunice. Ayan. So, question number 3 tayo. Last question para sa ating What I Know. Tama ba, Tutor Rainier? Last question na to. Yes. Which of the following statements is correct? Ayan. So, basahin natin ang ating unang statement. Letter A, gamma ray has the highest frequency and the highest energy. Letter B, gamma ray has the highest frequency but has the least energy. Letter C, radio wave has the highest frequency and the highest energy. Or letter D, radio wave has the lowest frequency but has the highest energy. Ayan. So, tignan natin ang sagot ng ating mga learners, Tutor Rainier, dyan sa ating comment section. Yes, Tutor Ichad. At kailangan malaman nila kung anong options dito or sentences natin dito ang correct na may pinatutungkulan more on frequency and energy. Ayan. Yeah. Tutor Rainier, sige, Tutor Rainier. Ang ating correct answer, Tutor Ichad, ay letter A. Gamma ray has the highest frequency and the highest energy. Ayan, Tutor Rainier, nakita ko si Joanna Eunice Bibat, daw pangatlo siya sa pinakamabilis sumagot kay Philip Ray at kay Rainier. Si Joanna yung nakakuha ng ating tamang sagot na letter Noted. A. Letter Ayan, thank you, Tutor Rainier. Ayan. So, tungo na tayo sa ating next segment, Tutor Rainier. Okay, so you may have this one, the second
part natin ng ating SLM. So jumbled letters. Dalawa lang naman to, Tutor Richard, no? So they are going to read the questions carefully again and then write the letter of the correct answer on their answer sheet or comment it down. So ganito naman ang gagawin natin, Tutor Richard. The number and the correct word. So this time, word naman ang kailangan natin, Tutor Richard. Dalawa naman itong items lang naman. So let's have number 1. Let me read, Tutor Richard, yung first statement. It is the distance between two successive identical parts of a wave. So meron itong mahabang letters din. E, N, E, V, T, G, W, L, A, H. Ayan, so ako mayroon ng clue na tayo dyan. No? Type number 1 and your answer. Go. Dapat correct spelling to, Tutor Rainier. Correct spelling, yes. Para at least hindi ayan. So, shout out ulit tayo kay Liza Gumira naman. Kanina si Laika. Yan, good afternoon from Quirino National High School. Ayan. And si Marifel Domingo na nanonood rin mula sa Quirino National High School. Yes, hello. Ayan. At kay Jasmine Espirito ng Santa Lucia High School, Tutor Rainier. Ayan. Yes. So, Tutor Rainier, may nakita na akong sagot. Si Philip Ray Mancera, sabi niya, wavelength. Ayan, number 1. Si Joanna Bibat din, wavelength. At si Ma'am Donna Jill, shout out kay Ma'am Donna Jill, ang kapwa bookworm natin. Ayan, nanonood rin yung hapon. Ayan, Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot sa ating question number 1, jumbled letter? Yes, it's wavelength. Ayan, so base sa ating faster finger first, Tutor Rainier, si Philip Ray L. Mancera ulit, ang pinakamabilis. Wow, congrats. Yes. Naman ang second statement natin, Tutor Richard, it refers to the extent or to the limits between which variation is possible. Again, it refers to the extent or limits between which variation is possible. Yan po ang ating mga letters A, R, G, and E. Type your answer, 2, and your answer. Tingnan natin. Hinihintay natin, Tutor Rainier. Shout out kay May Desilos mula sa Claro M. Recto Senior High. Ayan, nanonood ngayon sa atin. Tutor Rainier. Yes. At kay, ayan, sa iba pang mga sumasagot sa atin. Tutor Rainier, may nakita na akong sagot kay Philip Ray L. Sabi niya, range. Kay Rodrigo Fermin Velasco, range, do walang number. Kay Rainiel Energy. Kay Ali Bernardino, range din. At kay Jamie B.E. range din. Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot sa ating jumbled letter question number 2? So this refers to the extent or limits between which variation is possible. Of course, our answer is range, R-A-N-G-E. At ang nakakuha ay si Philip Ray L. Mancera pa rin, Tutor Rainier. Ayan. Wow. So, napakabilis talaga ng kanilang pagsagot. Yes. So this time, okay, you may comment your scores po dun sa ating mga nakaraang exams natin, no, yung ating pretest at yung ating yung katatapos lang na ating jumbled letters. Jumbled letters. Ayan. Congratulations sa mga scores. So share naman nila, Tutor Rainier, ang mga scores sa ating comment section. So Tutor Richard, take it away muna. Sige, Tutor Rainier, no? So, ito muna yung mga quick recall natin na pinag-aralan noong nakaraang linggo, no, sa pagsisimula ng second quarter para sa electromagnetic waves. Electromagnetic wave or EM wave, ginagamit natin yung acronym na EM, no? Or acronym ba yun? Or abbreviation para mapaikli ang ating electromagnetic. Or electromagnetic radiation is a wave that is created as a result of vibrations between an electric field and magnetic field. Hence known as electromagnetic waves. So napag-aralan natin last week, Tutor Rainier, saan ba nagsimula yung pinaka-konsepto niyan? Kinuha natin yung idea kay Hans Christian Ørsted at sa iba pang mga physicists, no, na nagpasimula ng pag-aaral ng electromagnetic waves. Yes, tama. At itong fundamental concepts na to ng electromagnetism ay galing din, syempre, sa mga prominenteng scientists na talaga nagbigay ng mga kanilang contributions, katulad ni Hans Christian Ørsted at ni Michael Faraday. According to Ørsted, a changing electric field produces magnetic field. At si Michael Faraday naman ay meron din siyang great contribution about his discovery that the changing magnetic field will produce electric field. So kita-kita natin na they are very similar. Kaya talagang nagtagpo talaga yung kanilang discovery, and their discoveries led to very fundamental na concept na talagang ngayon natin na pinapag-aralan, yung electromagnetism. Yes, Tutor Rainier. At bukod dyan sa discovery ni Ørsted at ni Faraday, Tutor Rainier, no, isa rin sa mga napag-aralan last week ay yung susunod nating slide na
speed ng ating electromagnetic waves. Ayan. So bago yan, Tutor Rainier, pagbati muna from Malabon National High School kay Sir Rog Anicete na nanonood sa atin at sa mga scores ng ating mga learners na nakakuha ng 5/5 katulad ni Jude Michael Jansalin, Tutor Rainier. Ayan na nga, ang ating electromagnetic waves no can travel through vacuum. No, they travel in a vacuum at a speed of 3 × 10⁸ meter per second. That actually compares to that can also be compared to the speed of light, Tutor Rainier, yung bilis ng pag-travel dun sa vacuum ng ating electromagnetic waves. At tandaan natin, Tutor Ichad, no, hindi ito nangangailangan ng media o medium na solid liquid gas kahit wala sila doon, ay pwedeng mag-travel yung electromagnetic waves kahit sinasabi nating vacuum, kahit sa outer space na walang tinatawag nating media o medium. Yes, Tutor Rainier. Ayan. So, ito naman, Tutor Ichad, punta na tayo sa ating what's more part ng SLM, yung unang activity for enrichment activity. Let me read the directions. Using figure 1, determine the wavelength ranges of each of the forms of electromagnetic waves. Similar ito, Tutor Ichad, sa nakaraang week natin na ganito din yung sasagutan natin. Sasagutan lang natin yung remaining questions natin doon. So ito yung kailangan natin i-consider. Meron tayo ditong illustration. Ayan. So, parang naglalag ba ako, Tutor Ichad? Hindi naman, Tutor Rainier. Okay naman po. Yung presentation, Tutor. Okay. So, dito, Tutor Ichad, no, pinapakita yung ranges ng wavelength in terms of meters. Pinapakita natin kung anong electromagnetic wave ang may pinakamalaking wavelength at pinapakita din dito ang pinakamaliit na wavelength. So, if you can see, from left to right, paliit na paliit yung wavelength in terms of meters. So we can consider that wavelength of radio wave is the longest, and pagdating naman sa gamma rays, ito naman na may pinakamaliit na wavelength. So again, electromagnetic waves, as we progress from radio wave to gamma rays, kanilang wavelength po ay nagde-decrease. Kita naman sa ating And sa ating visible light, yung ating visible light spectrum, pinapakita rin dito na ang red o yung kulay pula ang may pinaka mahabang wavelength, and then yung violet naman ang may pinaka maigsik o pinaka maliit na wavelength in terms of meters. And Tutor Ichad, ito din pinapakita din natin yung exact na data on electromagnetic waves on the left column, at yung sa right column naman yung wavelength ranges. At pinapakita dito na lantaran naman na ang radio wave ang may pinaka mahabang wavelength, and then yung gamma rays naman na may pinakamaigsing wavelength. Yes. At alam ko, Tutor Ichad, may kinalaman yung wavelength na yan and frequency and energy sa mga susunod pa na weeks natin, no? Lalo na yung week 3, when we discuss the practical applications of electromagnetic waves. Gamit na gamit natin yan, yung wavelength, energy, tsaka frequency. Yes, Tutor Rainier. At in relation nga, no, para hindi lang sa actually Tutor Rainier sa week 3 and kasama rin yung week 4 kasi continuation siya. Talagang kailangan na maintindihan at maunawaan ng ating mga learners yung delivery ng part ng frequency, energy na distribution at saka yung pinaka mismong itsura ng ating mga waves na yan, Tutor Rainier. So sagutin natin, Tutor Rainier, naman ang question number 3, no? Sabi rito, observe what happens to the wavelength of the electromagnetic waves as they progress or goes rightward from the figure. Does the wavelength of the electromagnetic waves increase or decrease as we go from radio wave to gamma ray, Tutor Rainier? Ayan, ang hinihintay natin sagot dito, Tutor Ichad, ay 3, yung kanilang sagot na increase or decrease. Yes, ang hinihintay natin. Or decrease. Yes, Tutor Rainier. May nakita na akong sagot. No, sabi ni Rainiel M. De Vera, decrease daw, Tutor Rainier. Kay Joanna naman, increase. Ayan, so mag-iba ng... Tutor Ichad, ang tinatanong dito, does the wavelength of the electromagnetic waves increase or decrease as we go from radio wave to gamma rays? Kung papunta tayo ng left to right, ano bang nangyayari sa wavelength? Nabanggit ko na kanina, nag-i-increase ba siya o nagde-decrease? Nagde-decrease, yes. Check natin yung ating sagot. The wavelength of the electromagnetic wave decreases as we go from radio wave to gamma rays. So ang sagot natin dito, Tutor Ichad, ay 3, decreases or decrease. Yes, decrease. Ayan. So ang tamang sagot, Tutor Rainier, no, si Rainiel De Vera. So congratulations, Rainiel, no, agap, ang bilis ng kanyang pagsagot, Tutor Rainier. Okay.
Ayan. So we are going to have this enrichment activity number 2. Same directions pa rin naman. We're going to consider figure 2 and then compare naman natin yung frequency of the different electromagnetic waves. So these are the illustrations. Ayan, pinapakita lang dito yung kanilang frequencies in terms of hertz o yung tinatawag natin na 1 per second or per second. So here, nakikita natin that the radio wave, as we progress, papunta ng gamma ray, ay napapansin natin yung energy tumataas at yung kanilang hertz din ay tumataas. So, the more na nag-move tayo from left to right, tumataas ang energy, tumataas din ang frequency. Ayan. Yes. So, these are the data, numerical data, showing that the electromagnetic waves from radio wave to gamma rays, ang trend natin dito o yung behavior ng frequency ranges in terms of hertz ay, ayan, palaki naman ang palaki. Yes, Tutor Rainier. Bago natin ituloy, Tutor Rainier, no, shout out ko lang muna si Micah Janela Cunanan mula sa Grade 10 ULearn ng Macabebe High School. Ayan, schoolmate ni Rainiel De Vera. At si Janil Acosta ng Grade 10 Odysseus, listening and learning from LFG Diamantina National High School, Cabatuan East, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Ayan, so ang dami nating viewers, Tutor Rainier, from Isabela. Thank you for watching, Janil. Yes. Actually, Tutor Ichad, no, kung maganda na sana ang mga biyahe ngayon, no? Ang gandang puntahan din ng mga schools na na-feature natin, no, sa ating online sessions, no. Pa-picture tayo dun sa ating mga mahusay Tutor of the Week, mga mahusay Science Teacher of the Week natin, at syempre dun sa ating mahusay School of the Week. Makapag-selfie man lang tayo dahil napaka-gagaling nila in terms of online engagement actually. Totoo, Tutor Rainier. At excited tayo dyan. Basahin na natin, Tutor Rainier, ang question number 3 ulit para sa enrichment activity 2 naman natin. So, the energy of an electromagnetic wave also depends on its frequency, which means waves with higher frequency has higher energy too. Which among the electromagnetic waves has the highest energy? Ayan, sino ba ang may pinaka-highest energy? Parang natanong ko kanina, Tutor Rainier, no, sa ating ano bang tawag ito? Pre-test. Ayan, Tutor Rainier. Okay. So, let's reveal the answer. Spill the beans na natin. So, the answer would be, the gamma ray has the highest energy. Ayan, Tutor Rainier. May nakikita ka bang ibang sagot dyan? Bago yan, batiin ko lang ulit kasi may mga bago akong pangalang nakikita, Tutor Rainier. Okay. Richard Remigio mula sa Kawayan Elementary District of New Washington, Aklan Division. Nakarating na rin tayo ng Aklan, Tutor Rainier. Sana all, no? Totoo, actually, Tutor Richard, ang mga sagot ay unanimous. Isa lang ang sagot nila. Ang sagot nila ay gamma ray. So, titignan natin kung sino yung pinakamabilis. Actually, ang nakita ko ay si Philip Ray Elmancera ulit, Tutor Rainier. Sa'yo din ba? Philip Ray Elmancera din ang pinakamabilis? Yes. Noted. Siya talaga. Yes, Tutor Rainier. Siya yung mabilis eh. So, the answer would be, for question 3, would be gamma ray. Ayan. Yes. Congratulations sa nakakuha ulit ng tamang response. Ayan. Ayan, may question 5 pa tayo. Let me read, Richard. What happens to the frequency of the EM waves as it progresses? Does the frequency of the EM waves increase or decrease as we go from radio wave to gamma ray? So, hinitay lang natin yung sagot na it's either increase or decrease. Again, anong nangyayari sa frequency ng mga electromagnetic waves as we go from left to right o yung pumunta tayo from radio wave to gamma ray? Again, may direct relationship itong mga frequencies na to, wavelength and energy. So this time, what we are asking is about kung anong nangyayari sa frequency kapag sila ay pumunta o nag-progress from radio wave to gamma ray. Yes. Ayan, may mga responses na rin, no? Yes, Tutor Rainier, nakita ko sagot ni Jasmine Orteza, number 5 daw, increase. Si Joanna Eunice Ibat naman, increases. At si Rainiel, ang sagot niya ay increase din. Okay. So, question number 5 or Q5, the answer would be, the frequency of electromagnetic waves increases as it progresses. The frequency increases as we go from radio wave to gamma ray. So, ang sagot natin ay 5, increase. Yes, Tutor Rainier, at ang may pinakamabilis na pagsagot ng increase ay si Jasmine Orteza.
Ayan, so Wow. congratulations Jasmine sa pagsagot ng napakabilis sa ating katanungan. Ayan, Tutor. Yes. Ayan. So, i-summarize lang natin, Tutor Ichad, no? Sa ating enrichment activity. So, radio waves have the longest wavelength. Remember that, science and learners, na ang radio waves ang may pinakamahaba na wavelength. And then gamma rays have the shortest wavelength. So, ito ay direct opposites lang. Si radio wave may pinakamahabang wavelength, si gamma rays naman ang may pinakamaiksing wavelength. Ano naman ang pwede pa natin i-summarize, Tutor Richard, sa slide na ito? Yes, Tutor Rainier, no, sa pamamagitan ng enrichment activity na yun, nalaman din natin that radio waves have the lowest frequency. So, kailangan nilang matandaan yung part na yan. At ang gamma rays naman have the highest frequency, Tutor Rainier. Yes. So, dyan pa lang nakita na natin. Tandaan din natin, Tutor Ichad, na ang radio waves din ay may pinakamababang energy. Ito naman, ang gamma rays naman, ang may malakas o may pinakamalaking energy or highest energy among electromagnetic waves. Yes. So yon, parang sabi nga ni Philip Ray L. Mancera, no, ang relationship between radio wave and gamma rays is inverse relationship, no, kasi nag-i-increase sa ibang property tapos sa iba naman ay nag-decrease. Ayan, ang galing ng ginawang comparison na yon ni Philip Ray L. Mancera mula sa ating summary, Tutor Rainier. At sabi nga ni Jude Jansalin, no, Jude Michael Jansalin, isa rin sa ating mga mahusay tuties, Tutor Rainier. Ang dami raw mga kakilala niya rito na keyboard warrior awardee kasi napakabibilis ng pagsagot ng ating mga faster finger first tuties. Ayan, Tutor Rainier, basahin ko na ang direction naman para sa ating enrichment activity number 3. Ang directions: identify what happens to the wavelength, frequency, and energy of the electromagnetic waves following the direction of the arrows. You may answer increasing or decreasing inside the arrows. Ayan, Tutor Rainier. Ayan, so ang gagawin natin, Tutor Ichad, lang ay kailangan natin na i-consider yung ating illustration dito. On the left column, meron tayong types of electromagnetic waves. Mga succeeding columns naman, meron tayong wavelength, frequency, and energy. So, ang sasagot lang natin ay yung word na increasing or decreasing. So, let's have enrichment activity 3, item number 1. So, in terms of wavelength, ano ang ating trend? Is it increasing or decreasing? Type the number and then yung answer natin. Tandaan natin, ang dinidiscuss natin dito, yung wavelength trend. Ano ba ang nangyayari sa wavelength of electromagnetic waves as we progress from radio wave to gamma ray? Yes, may nakita na akong sagot, Tutor Rainier, pero batiin ko muna yung mga bagong pangalang nakikita ko. Si Paula Nicole Vargas mula sa Partida National High School. Ayan, saan division to, no? At province, sabihin mo naman. Sa amin, Paula. At si Rhea Morales Velayo ng Partida National High School pa din. Siyempre, shoutout din kay Daniela C. Melo na nanonood sa ating session. Tutor Rainier, may sagot na po si Joanna Eunice Bibat. Sabi niya, decreasing number 1. Ayan, actually. Okay, let's find out. Number 1 muna ang ating sasagutan. So, decreasing, Tutor Ichad, no? At paulit-ulit natin binabanggit na from radio wave hanggang pumunta siya sa gamma ray, etong wavelength na to ay paiksi ng paiksi. Okay? Yes. So, let's have number 2, frequency. So, anong trend ang ina-expect natin na mangyari dun sa frequency ranges from radio wave to gamma ray? Is it increasing or decreasing? Ayan. Tignan natin ang may bagong sagot, no? Ayan, sabi ni Abby May Panganiban, wala mo nang sasagot ng number 3 kasi number 2 pa lang tayo. Hinanap natin yung sagot ng number 3. Number 2 muna. Ang nakita ko may pinakamabilis dito ay parang si Joanna Eunice Bibat ulit. Sabi niya, Tutor Rainier, increasing daw ang ating frequency. Tutor Rainier. Yes, that's correct. Tama si Joanna. So it's increasing. Ang frequency natin from radio wave to gamma rays ay paakyat, pataas ng pataas. So radio wave has the shortest frequency and gamma rays has the highest frequency. Ano naman ang trend natin, Tutor Ichad, when it comes to energy? Yes, ayan. So ngayon pa lang tayo hihingi ng sagot, no, ngayon para sa ating number 3. Ayan. So tignan natin ang sagot na papasok para sa ating number 3. Ayan, may nakita na akong sagot. Si Kiana Templo Nuevo, Tutor Rainier, sabi niya number 3, increasing.
Si Zylene Clemente, increasing din ang sagot, Tutor Rainier. Ano po ba ang tamang sagot para sa part na yan ng energy, Tutor Rainier? Ayan. So, ang pinag-uusapan natin dito ay, Tutor Ichad, ay ionizing energy. So, therefore, ang kanilang trend ay increasing ionizing energy. So, pinapakita dito sa illustration natin that the radio wave has the may maliit na ionizing energy at yung gamma rays naman ang may pinakamalakas na energy. Kaya medyo pag nag-aral tayo ng practical applications nito sa gamma rays, malalaman natin kung ano-ano yung mga maaari nating makuhang benefits din kahit sabihin nating mas mataas ang energy ng mga nasa babang electromagnetic waves. Yes, ayan. So congratulations sa ating mga faster finger first, no? Ma-announce natin yan next week. Iniipon na namin ni Tutor Rainier sa aming record. Ayan. Tutor Rainier, meron tayo ditong enrichment activity 3, sabi niya types of waves. Ayan, ang ating illustration, kompletuhin lang natin. Ayan. So, nakalagay diyan when it comes to wavelength, no, decreasing ang ating trend mula sa radio wave papunta sa gamma ray. So, decreasing ang kanilang wavelength, similar with compared to our frequencies and energies na increasing naman when it comes to frequencies and energies mula sa radio wave papunta ng gamma ray. So inverse yung kanilang relationship with each other. So ang naiiba lang talaga, Tutor Rainier, no, ay si wavelength. Yung kanya property na yon. Ayan, sa types na yan ng ating electromagnetic wave. So tandaan na, mula kay radio wave papunta kay gamma rays, decreasing si wavelength, while compared kay frequency at kay energy na increasing. Thank you, Tutor Rainier. Ayan. So, pinapakita natin yung relationship between yung isa sa mga melks natin, Tutor Ichad, no? Na yung wavelength ay directly related din, syempre, sa frequency and energy. Pero, ito ay inverse relationship. Si frequency naman ay may direct relationship kay energy. Pag mataas si frequency, mataas din si energy. Pag mababa si frequency, mababa din si energy. Okay, yan yung mga direct connections ng tatlong quantities natin ng wavelength, frequency, and energies. Thank you, Tutor Rainier. Ayan. So, meron din tayo ulit na isa pang, actually last two na to, no? What I have learned, you're going to pick out the word that will make the statements correct. Write your answer on a separate sheet of paper. Ayan. So, dito ay bultuhan na ang sagot natin. Tutor Ichad, we are expecting 3 answers, 5, 6, and 7, and then the correct answer. Let me read the paragraph. The electromagnetic spectrum is arranged in a manner of, number 5, decreasing or increasing wavelength, 6, decreasing or increasing frequency, and 7, decreasing and increasing energy. Kung naalala nyo kanina, yung prior illustrations natin, at diniscuss din kanina ni Tutor Ichad, yung relationship between wavelength and frequency, and then frequency and energy, makita natin kung ano yung proper trend nito pagdating sa wavelength, frequency, and energy. Sagot na, 5, 6, and 7. Ayan, so hintay tayo ng mga tamang sagot nila. Tutor Rainier, may nakita na akong sagot, pero batiin muna natin si Alea May Tablata ng Grade 10 Liberty mula sa Raniag High School, classmate ni Joanna Eunice Bibat. Tutor Rainier, ayan. So, meron din dito, parang first time ko makita si Daryl Solomon Ildefonso mula sa Grade 10 Bronze ng Ramon National High School. Grabe na yung mga viewers natin talaga. Tutor Rainier, ang sagot ni Joanna Eunice Bibat, siya ulit yung may pinakamabilis. Sabi niya, number 5, decreasing. Number 6, increasing. At number 7, increasing. Ayan. Tama ba, Tutor Rainier? Yes, tamang-tama. 5, decreasing. 6 and 7, increasing. Pareho-pareho silang increasing. Correct. Tutor Ichad. Yan, tama-tama, Tutor Rainier. So, unang lang yun, isang bagsakan lang yun, Tutor Rainier, nakakuha na siya ng tamang tatlong 3 points. Ng 3 points. Ayan. Speaking of bagsakan, Tutor Ichad, bagsakan na natin ng 4. Again, 4 more answers na ang hinihintay natin. So let me read, Tutor Ichad, again. Sige po. For items number 12 to 15, on the other hand, ayun, may sagot na. Sige, given na yan. On the other hand, 12, gamma ray has the shortest wavelength and highest frequency, which carries the highest 13 blank energy or wavelength among all EM waves. Therefore, 14, gamma ray or radio wave has the lowest ionizing radiation, while number 15, gamma ray or radio wave has the highest ionizing radiation.
So, Ayan, so isang bagsakan. tandaan natin, no? Isang bagsakan na lang, pwede ng 13, 14, 15. Ayan. So, Bigay yun na lang natin yung... natin. Pasensya na, Tutor Richard, na press ko agad yung Okay, yung mouse. Okay. Nangyayari talaga na may mga nape-press tayo. Ayan. So, sabi ni Joanna Yulis Bibat, yay daw. Ayan. So, may nakita na ako pang sagot ng 5, 6, 7, yung mga kanina pa rin natin, Tutor Rainier. Pero ngayon, may nakita akong sagot galing kay Jasmine Orteza. Sabi niya, 13 energy, 14 radio wave, 15 gamma ray. Si Rainiel De Vera naman, gamma ray, ang sagot niya sa number, ayun nga, nabigay na, 13 energy, 14 radio wave, tapos 15 gamma ray. At si Joanna Eunice Bibat naman ay gamma ray para sa number 12, 13 wavelength, 14 gamma ray, 15 radio wave. Ayan. Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot? Ayan. Bago natin ibigay, Tutor Richard, yung sagot, gusto ko sana sumagot si Doc RJ, no? Mga makigulo dito sa ating mga natin. Malay mo siya pa yung maging faster fingers na no? Yes. Na teacher naman at the same time category ng teacher. Ayan. Pati mga answers natin. Yes, energy. Ayan, energy, radio wave at gamma ray. Ayan. So tama, ang pinakamabilis natin ay si Jasmine Orteza, Tutor Rainier. Nakakuha siya agad ng 3 tamang sagot. 3 points, yes, 3 points. Agad 'yon. Ayan. Tutor Rainier. Okay. Ayan. So sana ayun, akala ko ano pa rin yung PowerPoint natin. So, let's have the last part na natin sa assessment. 3 items lang naman ito. You're going to write your answer po dito sa comment section. Yes, type the number and the letter of the correct answer. Okay, buksan na natin. Question number 1. Ayan, sana si laptop ay cooperate. Which electromagnetic wave can travel the least distances because it has a wavelength range of less than 1 times 10 to the negative 11 meters but has the highest energy. Is it A, gamma ray, B, microwave, C, radio wave, or D, X-ray? Type the number and the letter of the correct answer. Ayan, so wait natin, Tutor Rainier, no? Baka mamaya may sagot pa rin sila. Ayan, nakita ko si Jasmine Orteza. Sabi niya, number 1, letter A. Si Josh naman, doon pa rin siya sa number 12 kanina. Si Irish naman, letter A. Si Rainier, letter A. Tutor Rainier, ano po ang tamang sagot? Ayan. Ang electromagnetic wave na may least distances na merong less than 1 times 10 to negative 11 meters but has highest energy ay syempre letter A, gamma ray. Ayan. Yes, ang gamma ray kasi, Tutor Richard, may pinaka mababang wavelength pero may mataas na energy. Yes, at ang tama doon ay si Jasmine Orteza. Congratulations sa question number. Question number 2 po. Okay, second question, ayan. Parang nagtatampo si PowerPoint, no? Ayan. Sana, ayan. What happens to the frequency of electromagnetic wave if its wavelength increases? Ayan. Nandiyan na po yung mga options. A, it increases. B, it doubles. C, it increases as well. Or D, it remains the same. Go, number 2. At shout out ulit kay Tutor Mil, Tutor Rainier, no? Nanonood siya at sumagot siya ng number 1 question. Hello, Sir Mil. Hello din kay Sir Jeric at kay ating Doc RJ. Yes. Tutor Rainier, may nakita na akong sagot. Si Rainiel De Vera, ang sabi niya, number 2, letter A. Si Irish De La Rama naman, number 2, letter A. At si Stephanie Valdez, number 2, letter A. Tutor Rainier, ano po ang tamang sagot para sa question number 2? Number 2, letter A, it decreases. Ayan. At ang pinakamabilis natin, Tutor Rainier, ay si Rainiel De Vera. Congratulations, Rainiel. Ayan. Last question. Kasi tandaan natin, Tutor Richard, no, na ang frequency ay may inverse relationship nga when it comes to wavelength. Kaya kapag tumaas si frequency, bababa naman si wavelength or vice versa. Let's have question number 3. Ayan. Which type of electromagnetic wave has wavelength similar to the size of a 1 peso coin? Ayan. A, infrared, B, microwave, or C, ultraviolet, or D, visible light. Tingnan nga natin. Anong electromagnetic wave ang kasing laki lang ng isang barya na 1 peso coin? Ang tricky nung tanong, Tutor Rainier, kasi
kung nag-focus sila sa illustration kanina, no, medyo magigets talaga nila yan. Ayan. So, tignan na natin ang mga pumapasok na sagot. Tutor Rainier, sabi ni Rodrigo Fermin, letter B raw. Number 3, Joanna Bibat, letter B. Si Harry Iran, letter B. Anessa Reyes, letter B. Ayan. Tutor Rainier, ano po ang tamang sagot? The correct answer na may kasing laki ng 1 peso coin ay of course letter B, microwave. Microwave, ayan. At ang may pinakatamang sagot na mabilis, no, Tutor Rainier, ay si Rodrigo Fermin Velasco III. Congratulations sa ating mga learners na nag-participate sa ating mga segment ngayong hapon. Yes, ayan. Again, you may type your scores now dun sa ating mga nakaraang mga exams natin para makita din ni Tutor Ichad at Tutor Rainier ang inyong scores, kung ano yung performance nyo dun sa nakaraang quizzes natin. Yes, and congratulations sa ating mga mayroon tayo diyan na mga score sheets na ilalabas para at least makita din nila Tutor Rainier. 3/3, maraming salamat Team Rainier and Team Ichad, napakahusay, mahusay. Sabi ni Tutor Mil, ayan. So, kung kayo ay maraming natutunan ngayong hapon, no, Tutor Rainier, share nyo naman ang inyong reflection sa inyong mga social medias, Twitter, Facebook, 'di ba? Instagram, lahat na using our official hashtag #itulayMahusay, at yung nakikita nyo sa ating banner sa ibaba na hashtag Itulay Level Up. Ayan. So congratulations ulit sa inyong mga learners natin, no, na maraming nakuha at napulot na aralin ngayong hapon. And Tutor Rainier, tuloy ko na. Kung kayo ay may kapatid, kapitbahay, kaibigan, no, at kung kayo ay mga magulang naman po na may mga anak na grade 7 to grade 10, inaanyayahan po namin kayong manood kada Lunes mula 1:00 hanggang 3:40 ng hapon sa lahat ng mula grade 7 hanggang grade 10 ng ating Science Itulay. Sa grade 7, kasama si Tutor Rog at si Tutor Jen. Sa grade 7 na grade 8, kasama si Tutor Z at Tutor Marky. At sa grade 9 naman, kasama si Tutor Kevin at Tutor Vandong. At kami naman po ang inyong mga tutors para sa grade 10, si Tutor Rainier at si Tutor Ichad. Tutor Rainier. Ayan. So, pwede natin sabihin na gracias, mercy, grazie, salamat po, and thank you. At kung meron po kayong mga comments and suggestions, kindly email us at edtech@deped.com.ph, or pwede nyo na pong iscan itong QR code na to at pwede na kayong mag-iwan doon ng inyong komento, suggestions, at kung ano pang gusto nyong banggitin mula dito sa ating quarter 2, week 2 sessions natin. At Tutor Rainier, maraming salamat din sa ating director ngayong hapon, kay Direk Earl Villanoza, ayan, mula sa Isabela. Susunod na ang Safety and First Aid kasama ang ating program head sa Science Junior High School, si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City at si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City. Tutor Rainier, maraming salamat, and learners, see you next week.